Yun bang quality o yung bloodline? Farmers, sa mga mahilig sa manok dyan, mga kapwa ko breeders, yung malaking breeders o sa mga backyard, basta kayong lahat. At ang i-share ko sa inyo ngayon mga ka-farmers, alin bang mas matimbang sa atin, sa ating pagmamanok? Yun bang quality o yung bloodline? Yan ang i-share ko sa aking karanasan sa pagmamanok mga farmers. Bago tayo magsimula mga farmers, subscribe at pag-upload na sa ating YouTube channel mga farmers. Sa akin kasi dito mga farmers, hindi naman lahat tayo mahilig sa quality. May iba namang hindi mahilig sa quality. Importante ang linyada. Kagaya sa akin, hindi talaga ako mahilig sa quality mga farmers, lalo na kapag hindi ko na siguro yung bloodline mga farmers, yung mga linyada. Sa akin kasi mga farmers, ang una akong titingnan yung linyada, kung ano ang kanyang linyada, para hindi tayo mapahiya kung may bumibili sa atin. Mas maganda mga farmers yung quality at maganda yung mga record. Yan ang pinaka maganda sa pag-alaga ng mga Texas. Pero sa pagkagaya sa akin mga farmers, hindi pa gaano ka maraming alaga at wala pa akong laking pera pang kapital kung bumili ng mga manok na quality at maganda yung linyada. Ang nalagaan ko dito mga farmers, hindi ko na kukuha mga farmers gaya nito. Itong hawak ko ngayon mga farmers, ito ay imported din to, Golden Boy sweater na babae. Binili ko to yung mga farmers yung sa sisiw pa, para dandahan kong pa-upgrade sa mga manok ko dito, para naman may quality tayo. So sa linyada dito mga farmers, siguro ko na maganda record dito mga farmers. At hindi naman ako bumibili ng basta-basta kung hindi maganda yung record. Kasi yan ang una kong tinitingnan sa pagbili ng manok mga farmers. Di bali na hindi quality, at least babawi tayo sa kanyang mga record. Yan mga farmers. Paano naman quality talaga yung nabili natin mga farmers kung hindi natin alam yung nilang record? Mas maganda mga farmers kung mag-umpisa tayo, pipiliin natin ang dalawang bagay na yan, yung quality at saka linyada. Quality tapos maganda yung mga record, yan ang pinakamaganda mga farmers. O sa akin mga farmers, kahit na hindi maganda, hindi masyadong maganda, at least yung kanyang record maganda. Yan ang tinitingnan ko mga farmers. Alinin natin yung grabing ganda, tapos pag sinalin sa exam walang pumpasa, sayang ang gastos natin mga farmers. At maganda rin naman kahit hindi quality, at least sinali natin sa exam, hindi tayo mapahiya pumasa. Yan ang mga farmers, yan ang natutunan ko sa pag-alaga ng mga Texas mga farmers. Kasi sa totoo lang mga farmers, yung dati sa una hindi talaga ako niwala sa mga bloodline, ano ang linyada nila. So, sa kalaunan mga farmers, habang nagtagal akong nag-breed, habang nagtagal, tutunan ko, kasi open ako makinig sa mga advice ng iba sa akin mga farmers, lalong lalo na sa palagi ako nagsisearch
sa YouTube o sa Facebook. At lagi rin ako nanonood ng mga vlog sa ibang mga breeders, mga farmers, para naman ma-apply ko dito sa manok ko. So kung may konti akong natutunan, i-share ko na rin sa mga kagaya kong mga baguhan, mga farmers, para naman makatulong tayo sa kanila. At yan lang, mga farmers, maraming salamat sa inyong panonood, sa palagi inyong suporta. At sana may natutunan kayo sa ating kunting video ngayon, mga farmers. Kung gustuhan nyo itong video, mga farmers, isa lang hiningi ko yung mga farmers, pindot lang ang ating paki-subscribe sa ating notification bell, mga farmers, para updated kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat po. Bye bye, mga farmers. Happy farming sa ating lahat.